Year 2024, July 24, a modern city ng New Manila, dating tinatawag na Balete Drive. Sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue, ang kwento marahil ng babaeng nagpapakita sa mga residente dito ay ngayon ay limot na. Pero sa matatanda na nakatira dito ay buhay na buhay pa. Ang kwento ng babaeng nagmumulto sa Balete Drive. Ang babaeng nagmumulto sa Balete Drive ay si Lourdes. Ayon sa ilang residente dito, Lourdes na hindi na nasabi kung ano ang tunay nitong pagkatao. 1950s nang nabuhay si Lourdes. Ito raw ay isang mayaman na teenager at estudyante ng UP Diliman at mahilig sumama sa kanyang mga amiga para mag-party-party. Maraming kwento o haka-haka tungkol sa pagkamatay ni Lourdes. Ito raw ay pinatay ng kapamilya dahil sa biyanan, dahil sa pera. Meron naman nagsasabi ito raw ay ni-rape at itinapon na lamang sa kalsada. Ganitong masamang panahon nang mamatay si Lourdes. Maulan, lalo na sa gabi. Madalas magpakita ang kaluluwa ni Lourdes sa mga driver na dumadaan sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue para magpahatid sa Balete Drive. Pag malapit na daw sa Balete Drive, bigla daw nawawala ito at ito marahil ang dahilan kung bakit laging merong aksidente dito na puro driver ng taxi o jeep ang nakakaranas nito. Kwento tungkol sa babae sa Balete. Kilala ni Baby Alquaz kung sino ang babaeng ito. Kabilang siya sa mga residente sa Balete Drive na nahihiwagaan din sa misteryosong babae. Back in the 70s, I used to ask my mother-in-law kung totoo yung storya na yon. And she told me na totoo naman. They used to be neighbors. Nabuhay daw ito noong dekada 50. Subalit, ayaw na nilang banggitin ang kanyang pangalan. Kabilang ito sa isang prominenteng angkan. Isang kolehial at di umano ang babae na mahilig mag-party. Dahil sa madalas nitong pag-uwi ng madaling araw, napagalitan siya ng kanyang ina. Nagtampo, she locked herself inside the room. The mother naman was happy that for once, she would stay at home. But I think early in the morning, in the wee hours of the morning, towards evening, they received a call. It's from the hospital asking if a certain girl with that name and the description lived there. Hindi pinaniwalaan ng ina ang natanggap na balita sa pag-aakalang nasa loob ng kwarto ang kanyang anak. Subalit, nang buksan niya ang kwarto, wala dito ang kanyang anak. Noon lamang siya naniwala sa balitang na aksidente ang sinasakyang kotse ng kanyang anak, kasama ang mga kapagkana. Namatay ito matapos ang 2 araw na pagkakomato sa ospital. Hindi umano matahimik ang kaluluwa ng babae. Ayon sa aking pagkakaalam tungkol sa mga kaluluwang dito, kaya sila nagpapakita at bumabalik pa dito sa lupa dahil meron silang misyon na hindi natapos. Kaya marahil si Lourdes ay muling nagpapakita sa mga driver para magpahatid sa Balete Drive sa kanilang tahanan. Yan, narinig yung may mga nagbubusina. Yung mga nagbubusinang mga sasakyan yan, alam nila na respeto.
Balete Drive. Ayon sa kwento at aking tsuri sa pagkamatay ni Lourdes, ang huling natatandaan ni Lourdes bago siya mamatay, ito ay pumapara ng masasakyan at magpapahatid pauwi sa kanilang tirahan. Kaya marahil ito ang senaryo, ito ang ginagawa ng kaluluwang si Lourdes para magpahatid o pumara ng masasakyan pauwi sa kanilang tirahan sa Balete Drive. Ito ang senaryo at mga kwento ng mga driver na nakaka-experience na mayroong sumasakay na babaeng nakaputi at magpapahatid sa Balete Drive. Pero pagdating daw nito sa kahabaan ng Balete Drive, ang babaeng nakaputi daw ay biglang nawawala. Kaya marahil ang ilang mga driver dito ay natatakot at ayaw nang dumaan sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue. Dahil nga naman ng mga panahong yaon, ang lugar na ito ay puro puno ng mga balete at madilim.